Oh, right. Welcome back to our channel. Today is September 30, 2023. Ngayon ay Saturday at kung nakikita nyo ako ay bike mode. Bakit ako bike mode? Tayo ay nag-aarbayto, tayo ay nag-Uber Eats. So isa to sa mga ginagawa natin na kapag tayo ay hima. Kaya sayang yung oras. So kailangan natin humanap ng mga extra income. Kaya gumagawa tayo ng paraan, no? Para kumita din habang tayo ay walang ginagawa. Already 5 o'clock in the afternoon. And kanina nakatatlo na tayo on delivery. So gusto ko lang i-discuss at ituloy yung ating topic about this one. So habang nagpa-bike tayo ay mag-vlog tayo. Okay? So sige, samahan nyo ako. Let's go. Alright, so today is our 1 week sa pag-serve as Uber Eats delivery partner. Well, actually, dito ako sa isang condominium. Yung mga ganito na umabot kami sa mga condominium, mga apartment. Actually, minsan sa mga convenience store doon kami nakikita ng mga customer. Very exciting at nakakapagpapayat kasi talagang bike talagang papawisan ka ng todo. Para sa akin, itong arabayto na to or itong part-time na to ay exciting kasi hawak ko yung oras ko So anytime, pwede ako mag-online, pwede ako mag-offline. Halimbawa ganito yung doorbell nila lagi na sa mga mansion. So halimbawa 202, 202. Tapos pipindutin mo lang itong doorbell. Yan siya, no? Hindi ko na pipindutin kasi naka-deliver ko na yung item. Okay, so balik tayo sa Toyohashi Eki. Alright, so dito yung aking parang lungga, no? Dito ako nag-aantay ng notification ng Uber Eats. So dito ko pinapark yung bike habang naghihintay tayo ng mga magpapa-deliver. Yan. So ganun lang kasi ang notification ng Uber Eats So pagka doon ka sa mismong parang highlighted na area, malapit ka doon mismo sa area kung busy. So, ganun yung sistema ng Uber Eats. Pag tayo ay meron ng access sa pagiging Uber Eats delivery partner, meron tayong mga checklist before tayo mag-start ng arabayto. Okay, so ito yung unang gagawin natin. So, tingnan nyo to. Ayan. So, may mga checklist tayo na kailangan lang ma-assure ng Uber Eats na sumusunod tayo sa protocol. So ang protocol ay kailangan lahat tayo meron tayong protective gears. Sa cellphone, meron tayong dapat talagyan ng cellphone. And syempre yung ilaw kapag tayo ay ginagabi na. After that, pag-check ng identity, i-confirm nila kung ikaw talaga yung gumagamit ng account na pinagkatiwala sa'yo. Okay, so kakahanap tayo ngayon ng location kung saan medyo busy area. So meron akong usual na pinupuntahan
Eats sa Toyohashi bukod sa Eki Mae or malapit na sa Eki. Meron tayong pinupuntahan yung yan. So ito yung pupuntahan natin ngayon. Okay, so yan din destination. Let's go. Head northwest. In 200 meters, turn right. Mas preferred ko dyan mas hindi masyadong wala masyadong kaagaw kasi pagka nag Uber Eats ka may mga kasabay kasi tayo makakasabay tayo mga ano din mga rider din na kaya mahirap makakuha, so kaya dito tayo sa Shinsakae. Gusto kong discuss briefly yung magkano ba ang kinikita ng mga delivery partner pag ikaw ay connected na sa Uber Eats. Kapag ikaw ay namuhunan, pagka nag-prepare ka na ng mga gamit mo for Uber Eats, and makikita nyo naman sa ating vlog dito, itong vlog na yan, check nyo yan, yung vlog na yan. Okay, pag medyo mahina-hina ang ride, mahina-hina yung sabihin nating mga delivery or mga task na na-assign sa atin, ang pinaka basic niya or yung base niya ay 300 yen bawat delivery yon. For example, sa isang gabi lang, no, kasi ako every night lang ako biyahe, sabihin natin 3 hours based sa experience ko, no, 5 hanggang 6. Worst comes to worst, minsan kung 3 oras na yun, meron lang 2. Hindi naman nag-stick lang sa isa. Paano, meron lang mabuta mo ng 2. Kapag ikaw ay medyo matagal na at nasanay ka na sa pagra-ride, bibigyan ka na ng Uber Eats na parang boost. So pag ikaw ay nakasampo sa isang week, binibigyan ka naman nila ng 1,250 para mas ganahan ka. So yun yung nagbibigay na parang natawag nilang opportunities. Ang sahuran niyan every week. Sabihin natin kung 7 days ka na 2,000 ka, edi sa sahod mo makaka-receive ka ng 14,000 yen. Makakatulong na yan, no, sa mga kaimono, mga groceries, mga pangangailangan nyo. Kung masipag ka, every night may biyahe ka, ay ganun yung marireceive mo. So marireceive mo siya Monday, pero pagka pinadala kasi siya, the next day na kasi siya eh. For i-comment sa'yo ng Monday, then yung actual nasa bangko mo ng Tuesday. Alright, so continuation ng ating vlog. Well, kahapon super loaded talaga tayo. Parang sunod-sunod yun eh. Nakapito tayo. Naka 7 tayo na deliveries kahagabi. And talagang pagod na ako. Pero ayun, I'm sure maraming na-burn na na calories. Balik Alinto program. Kaya nakagandahan kapag tayo ay ganito, meron tayong mga ganitong sideline. At the same time, nakakatulong din sa ating health. Kumikita ka na-exercise ka pa. Ngayon ay Sunday, so pagka ganitong oras before punta ng church, ay sumusubok pa rin ako ng Uber Eats. Pero pag ganitong oras kasi 3:45 na, mahirap nang makahanap ng magpapadeliver. Okay, so nakaka 30 minutes na tayo kakahintay. Wala pa rin notification from Uber. Na-expect ko dito sa may McDonald's. Maraming magpapadeliver ngayon dahil Sunday. Wala.
Okay, so sabihin matumal talaga ngayon pag ganitong araw at ganitong oras. Malakas yung hangin, no? Ganito malakas yung hangin, hirap di magbike eh. Wah! Dito tayo pumunta sa may bandang Eki Station. Nakakakuha tayo ng isang notice. Pero from dito sa lugar na to 24 hours 24 minutes. Kaya 5 kilometers siya. Matatakbuhin natin. Okay, pick up pa lang yun ha. Pick up pa lang yun, hindi pa yun yung delivery. Okay, let's go. Alright, so naabot na tayo ng gabi. Hindi nyo na ako makita. Ayan, so nasa lugar tayo ngayon. Turn right. And okay. So nagka-problema ako kanina din sa panukli. Grabe yung tara, yung sungit ng sungit ng lalaki. Ano lang naman 2,000 lang naman yung niya. Tapos ampere niya 10,000 yen or isang lapad. Eh wala akong panukli dahil 5,000 lang yung dala kong cash. Nagagalit siya. So yun, ginawa niya yung item, yung pagkain, tapos pinagdabugan niya ako. Hay nako. Ngayon offline na ako at pauwi na ako. Ay, malapit tayo sa bahay. Sa labas kumain yung aking mag-iina. Siyempre wala akong dadatnan doon. So kakain na rin ako sa labas. Okay, so may nakita ako ditong katsusato malapit sa amin. So dito na lang ako kakain. Well, so yun ang ating vlog ngayon. Thank you for watching and please do check yung ating red button niya sa baba. At kayo ay subscribe sa ating channel, pati na rin ang bell button, click nyo na para ma-notify kayo sa lahat na aming uploads. Ayan, so I hope na marami kayo natutunan ngayon sa ating vlog ngayon. And always remember, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling. Sayonara.